So, what else? Tingnan pa natin. For some of you guys, talagang nakikilala nyo yung divine match nyo or magkakasama na kayo. Nitong person mo, kung siya ang divine match mo, it makes sense talaga na magpakasal kayo or magpapakasal kayo next year, mga kapiksi. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first quarter kapalaran para ngayong 2025, January, February, March, mga kapiksi. If in case hindi nyo pa napapanood yung inyong 2025 kapalaran, punta lang kayo sa homepage natin guys, hanapin nyo lang sa taas lang mga kapiksi, and hanapin nyo lang yung video para sa zodiac sa inyo. So, ito yung mga mensahe sa inyo, mga maaaring nyong ma-experience sa loob ng first quarter, mga kapiksi. It may or may not resonate, guys. Wow! So, unang-una, for some of you, maaaring magkaroon ng union, mga kapiksi, no? Kasal-kasalan, kasal-kasalan, kasalo, kasali. Yeah, so for some of you, maaaring may mga ikasal, mga kapiksi, or magkaroon ng exchange of vows, or pwedeng mag-celebrate kayo ng togetherness, mga kapiksi. For some naman, kahit na hindi kayo magkaroon ng parang formal na event for marriage, at least baka yayain ka ng partner mo or specific person mo na magsama na kayo living in together as a couple, mga kapiksi. Pero this is a very very nice energy, whether kasal man kayo or hindi man kayo kasal, mga kapiksi. It still means na positive energy para sa inyong relationship as a couple, guys, okay? So, i-main nyo na yan, guys, sa comment section, and sa mga balak magpakasal ngayong first quarter, guys, best wishes sa inyo, mga kapiksi. Another message for you, guys, is dahil ito yung first quarter ng 2025, no? So, malamang if ever man na nag-set kayo ng mga goals, no, for 2025, so i-try nyo nang i-implement yung mga nasa plano nyo, mga kapiksi, para makita nyo which works for you and which does not work, okay? Subukan nyo pa isa-isa yung mga strategies na sinulat nyo sa mga plano nyo, and tingnan nyo, observe nyo kung magdadala ba siya ng positibong resulta or negatibong resulta sa inyo, guys, and kung ano yung mag-deliver sa inyo ng positive results. Stick to it, mga kapiksi, until such time na ma-achieve nyo yung mga goals nyo and desires nyo, okay? You can adjust your plans, you can adjust your strategies anytime, guys, pero ang importante kasi is yung implementation ng plano, diba? Kahit na may mga plano kayo pero hindi naman kayo nag-i-implement, ibig sabihin na nag-i-implement, hindi kayo uma-action, hindi kayo kumikilos based dun sa plano nyo, syempre wala talaga kayong makikitang resulta, okay? Alright, and ito, mag-ingat kayo, guys, no? This is robbery. Robbery is pagnanakaw in all sorts of form, mga kapiksi. Pwedeng nakawan kayo, pwedeng nakawan kayo ng mga physical or material na bagay, pwedeng nakawan kayo ng mga ideas, pwedeng nakawan kayo ng mga mahal sa buhay, yung mga ganun, mga kapiksi. But you may experience unfairness, kaya mag-ingat kayo, guys, sa mga transaction nyo, sa mga taong sa paligid nyo, sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, guys, para hindi kayo maabuso, hindi kayo mapahamak, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tignan natin yung ganap sa inyo, guys. Taurus, ngayong first quarter ng 2025. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong December. Una, magbibigay tayo ng 15% discount guys. Sobrang laking discount mga kapiksi. Pangalawa, magbibigay din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal. Sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life. Sobrang ganda ng course guys, sobrang ganda ng promo. Avail nyo na mga kapiksi. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount until December 31, kaya mag-avail na kayo guys. So, Taurus guys, kayo ay na-represent ng King of Pens sa ating spread. This is both negative and positive mga kapiksi. Unahin natin yung sa negative guys, no? For some of you, you may be facing some kind of parang pananakal. Parang nasasakal kayo, nagkakaroon kayo ng conflict sa isang tao. Most likely sa trabaho ito mga kapiksino, baka hinihigpitan kayo ng boss nyo, ng mga amo nyo guys, or pwedeng mga senior, no? Minsan kasi hindi naman boss yung toxic sa trabaho, na minsan yung ka-workplace mo lang, ka-workplace mo, colleague mo, ganyan, kasama mo sa trabaho na daig pa yung boss mo. Minsan may mga ganun, no? Daig mo pa yung boss kung umasta, ganyan. And for some of you, parang nagkakaroon kayo ng conflict with this person, and medyo nakaka-apekto na ito guys sa inyong mental health. So medyo na-stress kayo sa ginagawa nitong person na to, or parang feeling nyo nasasakal kayo guys. Okay, so yun yung nararamdaman natin na negative energy. Pero nakikita rin natin dito na as much as you can, talagang very compassionate ka, as in hinahabaan mo talaga yung PC mo para maging matiwasay yung inyong relationship. And tama naman yun guys. I mean, kumbaga, wag niyong personalin. It's not about you. Maaari may pinagdadaanan sila sa buhay nila and wala silang outlet, no? Kaya parang dinadala nila sa trabaho nila yung mga problema nila sa buhay. So, be nice to them mga kapiksi. Always choose to be kind, and meron tayong subliminal. If in case na nakaka-resonate kayo dyan, meron tayong subliminal, yung pampabait ng boss and mga kasamaan sa trabaho. Super effective yun guys. Marami na tayong natulungan doon. If in case nakaka-resonate kayo, pwede nyo pakinggan yun guys. Nandun lang yan sa pampaswerte playlist natin mga kapiksi. Okay? On the good side naman, ito guys, swerte talaga kayo sa pag-ibig, no? Nakikita natin na itong sinasabi na union or marriage, for some of you, talagang marriage is on the cards para sa inyo mga kapiksi. At saka kung magpapakasal kayo next year, parang mas lalong saswertehan yung relationship nyo, or mas, kumbaga parang ito yung, kumbaga sa feng shui, no? Maaring ito yung tamang timing para sa mga gustong magpakasal or gustong magsama as a couple. So next year yan, first quarter, mga kapiksi, if may mga plans kayo, i-push nyo lang guys, and definitely you will be blessed sa inyong relationship guys. Okay? And everything is parang nasa tamang balance lang mga kapiksi, when it comes to love and when it comes to money. Parang balance lang yung dating ng pera and yung dating ng love energy sa inyo guys. Kumbaga tamang-tama lang sa timpla mga kapiksi. Okay? Pero yung pinaka-highlight talaga nito is yung iba sa inyo talagang siswertehan kayo sa pag-ibig, siswertehan kayo sa love life ngayong first quarter. So, eto guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Mind swerte sa pag-ibig, swerte sa relasyon, swerte sa love life. Yeah, so tatlong beses tayo maglalatag ng spread mga kapiksi, isa for January, February, and then for March. Pero anytime sa loob ng first quarter, pwede siyang makaresonate sa inyo guys. So what else? Tingnan pa natin. For some of you guys, talagang nakikita nyo yung, nakikilala nyo yung divine match nyo, or magkakasama na kayo nitong person mo. Kung siya ang divine match mo, it makes sense talaga na magpakasal kayo or magpapakasal kayo next year mga kapiksi.
So again, this is both negative and positive. Nandito pa rin yung conflict mga kapiksi. For some of you, parang wala kayong choice kundi magtiis mga kapiksi. Magbulag-bulagan. Kumbaga, pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga, wag niyong personalin. Especially kung wala kayong choice or wala naman kayong balak na umalis ng trabaho niyo mga kapiksi. Tiyagain nyo lang kasi sabi ko nga, it's probably not because of you, pero baka sila may problema silang pinagdadaanan, and parang feeling ko hindi lang ikaw yung kaaway or ka-conflict nitong person na to, pero baka ganun din yung trato niya sa ibang mga kasamaan niyo sa trabaho. So i-observe mo din mga kapiksi, and ipagdasal mo na sana maging ma-okay siya para hindi nila kayo para maging ma-okay siya sa inyo, kumbaga para hindi niya kayo abusuhin. Okay, so parang natatrap kayo dun sa sitwasyon na yan na medyo paulit-ulit yung conflict nyo, guys. So pagdasal nyo na lang mga kapiksi, and again, pwede nyo pakinggan yung pampabait ng boss and mga katrabaho na subliminal. And sa relationship pa rin mga kapiksi, nakikita natin na very harmonious talaga yung relationship nyo, guys. Yung sa mga kapiksi natin na nagtatrabaho, may chance na magkaroon kayo ng panibagong skill set mga kapiksi. Ibig sabihin ng panibagong skill set, maaari kayo may matutunan na bago, no? Bagong skill, additional skill, or pwedeng mga certification or training, ganyan, kaalaman, knowledge na pwedeng makatulong sa inyo para mag-level up yung sahod nyo or mag-level up yung career nyo. Sometimes kasi, di ba, syempre sa portfolio natin excuse me, sa portfolio natin, di ba, depende sa experience mo, yun yung nilalagay mo sa resume mo. So, syempre, kapag mas marami kang skill set, ibig sabihin ng skill set, yung mga skills mo, yung mga alam mong gawin, di ba? Kunwari, marunong ka sumagot ng telepono, marunong ka mag-type, marunong ka ganun yung mga resume dati, no? Marunong ako ng Microsoft Word, yeah. Yung mga ganon, di ba? Kaway-kaway sa mga nakaka-resonate. Syempre, pagka mas marami kang skills and knowledge na nalalagay sa portfolio mo, mas mabenta siya sa mga hiring managers or sa mga recruitment team mga kapiksi. So, for some of you, parang gano'n, no, nadadagdagan kayo ng skills and knowledge, and dahil doon, nagle-level up yung portfolio nyo, pwede din mag-level up yung mga sahod nyo, guys. Okay? So, yan, i-mind nyo yan sa comment section. Mind, level up ng skills, level up ng knowledge, level up ng kabuhayan. Yan yung mga i-mind nyo sa comment section. Okay? So, what else, guys? Tingnan pa natin. So, for some of you, wow. For some of you, guys, parang nagmamanifest kayo ng bagong negosyo, pero parang pinag-iisipan nyo pa, hindi pa kayo sigurado kasi marami kayong option, marami kayong iniisip. Ano bang negosyo yung gusto kong gawin? Yung iba naman nag-iisip na mag-abroad. So, kahit ano dyan mga kapiksi, very nice yung energy para sa inyo. It's either gusto nyo mag-abroad or gusto nyo mag-negosyo. Pero pag sa negosyo, guys, kasi dito, parang masyado kayo maraming option. Hindi nyo alam kung anong business ba yung itatayo nyo, kung magkakanin ba kayo, magmimerienda, titinda ng almusal or what, or kung mag-online ba kayo or mag-physical store, yung mga ganong klase. Hindi pa kayo sigurado kung anong negosyo yung gusto nyo, kaya take your time, mga kapiksi, pag-isipan nyo mabuti kung ano yung feeling mo, mag-enjoy ka. Pero if meron kayong business partner, mga kapiksi, parang mas magiging mas strong yung foundation ng negosyo nyo, guys. And sa mga nag-abroad naman, parang ganun din, no? Parang gusto nyo mag-abroad pero hindi kayo makapag-decide kung saang country kayo pupunta, saang bansa kayo lilipad, ganyan, and kung anong klaseng trabaho ba yung gusto nyong applyan, mga kapiksi. So, syempre, hinay-hinay sa pagdedesisyon, mga kapiksi, kapag kasigurado na kayo kung ano yung gusto nyo or saan nyo gustong pumunta, at saka kayo mag-decide para nakafocus yung energy nyo doon and mas mabilis siyang mag-manifest, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Taurus, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. I-mind nyo na yan, guys. May negosyo, may paglipad sa abroad, and itong mga
level up ng skills, level up ng kabuhayan, at saka yung harmonious na relationships. Swerte sa relasyon, mga kapiksi, kasi yun talaga yung very strong energy na nakita natin para sa inyo. So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Okay? And comment down below if naka-resonate kayo, guys. Ito yung ating 2025 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.